Isuot mo na ang belo, Serafina. Perfect na ang lahat, ang mahinahong bulong ko, habang maingat kong inaayos ang mamahalin at mahabang puntas na nakakabit sa kanyang ulo. Bilang pinakasikat na wedding coordinator sa Cebu, bawat detalye ay dapat nasa tamang lugar. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng jasmine at ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng vestry ng solbahan ng San Agustin ay dapat sanang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero sa ilalim ng aking maskara ng pagiging profesional, may isang hapdi sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. 3 buwan kong pinagpuyatan ang kasal na ito nang hindi nakikilala ang tsure dahil lagi siyang abala sa trabaho sa Singapore, ayon sa kanyang assistant. Katulad ng asawa kong si Luciano, na 6 na taon ko ng katuwang sa buhay na kasalukuyan ding nasa Singapore para sa isang training. Nang dahan-dahang lumingon ang lalaking nakatayo sa harap ng altar para sa aming huling practice bago ang aktual na seremonya. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lalaking pakakasalan ng kliyente ko, ang lalaking suot ang tuxedo, na ako mismo ang pumili ng tela ay walang iba kundi si Luciano, ang asawa ko. Ang lalaking huling nakausap ko kagabi sa video call at nagsabing miss na niya ako habang nagpapakitang kumakain ng hapunan sa kanyang hotel room. Lumingon siya sa akin ngunit walang kahit anong emosyon sa kaniyang mga mata. Sol, intindihin mo naman ako. Mas kailangan ako ni Serafina ngayon. Minor scratch lang yan, kaya mo na yan. Hintayin mo ang ambulansya, paparating na sila. Tila ba nakakita ng kanyang habambuhay na kaligayahan? Isang matunog na paglakad ng takong ang narinig ko mula sa Hanggae Zanzu. Pumasok sa eksena si Doña Remedios, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagarang terno, may hawak na abaniko, at tila ba isang reynang nakahanap ng bagong biktima na kanyang pagkakaperahan. Ang kanyang ngiti ay puno ng lason nang magtagpo ang aming mga mata. Marcela, huwag mong kalimutang tapusin ang pag-aayos sa gown ng manugang ko, ang mariing wika ni Doña Remedios. Masyado kang maraming iniisip. Gawin mo ang trabaho mo dahil binayaran ka namin ng tama. Utang mo sa amin ang pagkakataong ito na makapag-organisa ng isang tunay na marangyang kasal. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na sampal sa aking dignidad. Ang manugang na sinasabi niya ay ang babaeng kasalukuyang nakatayo sa tabi ng asawa ko. Alam niya. Alam nilang dalawa mula pa noong una. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol sa harap ng mga tauhan ko na kasalukuyang nag-aabang ng aking utos. Sa loob ng 10 segundo, ang Wednesday na martir at mapadmahal ay tila dahan-dahang namatay. At ang lumabas mula sa kanyang abo ay ang Marcela na isang dalubasang auditor. Pinatigas ko ang aking puso na tila ba gawa ito sa aserong ginagamit sa pundasyon ng mga gusali. Inayos ko lang ang bawat hibla, Doña Remedios. Ang aking boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Sinisiguro ko lang na walang anumang dumi ang makakasira sa palabas ninyo bukas. Bago pa man makapagsalita si Serafina, marahas na hinila ni Luciano ang aking braso. Kinaladkad niya ako patungo sa madilim at masikip na silid ng kumpisalan sa gilid ng simbahan. Ang bawat hakbang namin sa malamig na sahig ay naglalabas ng tunog na tila ba
bawat pako sa aking kabaong ay dahan-dahang ibinabaon. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, lumabas ang tunay na mukha ng lalaking pinakasalan ko. Makinig ka sa akin, Marcela. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena bukas. Ang kanyang boses ay punong-puno ng banta malayo sa malambing na tinig na ginagamit niya kapag humihingi siya ng pera sa akin. Kung balak mong sirain ang kasal na ito, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa loob ka ng kulungan. Mayroon kaming mga hawak na dokumento, mga bank transfers, na sadyang inayos ni Mama na nagpapatunay na ninanakawan mo ang pondo ng kumpanya at ang pondo para sa mga biktima ng bagyo. Isang salita mo lang at sisirain ko ang pangalan mo sa buong bansa. Naramdaman ko ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking mga pulso, isang hapdi na tila ba ang bawat buto ko ay malapit ng madurog. Tinitigan ko ang kaisa-isang lalaking, inisip kong magpoprotekta sa akin. At doon sa gitna ng dilim, nakita ko ang ganap na pagkabulok ng kanyang kaluluwa. Hindi siya nakatingin sa akin bilang asawa, kundi bilang isang transaksyon na kailanman ay hindi niya balak bayaran. Isang pabor na lang ang ibibigay ko sa iyo. Patuloy niya habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay nakakasulasok na para sa akin. Tapusin mo ang seremonya ng maayos. Pagkatapos nito, bibigyan ka ni Mama ng sapat na pera para makapagsimula ka uli sa ibang lugar. Huwag mong pilitin na ilabas ko ang masamang ugali ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak at inayos ang aking corporate suit. Ang aking paningin ay nananatiling matalim, tila ba kasalukuyan ko nang ina-audit ang kanyang huling hininga sa mundo ng karangyaan. Huwag kang mag-alala, Luciano. Magiging perpekto ang kasal mo. Pabulong kong sagot, sapat na upang mapatigil ang kanyang paghinga. Sisiguraduhin kong ito ang magiging pinakamaingay na kasal sa kasaysayan ng pamilya Villamor. Isang selebrasyong hinding-hindi niyo malilimutan. Paglabas ko ng kumpisalan, sinalubong ako ng kislap ng liwanag mula sa cellphone ni Maribel. Ang kaisa-isang kapitbahay naming kilala sa pagiging marites ay kasalukuyan ng naka-live stream habang naglalakad sa gilid ng mga upuan. Ayan na mga kamarites! Ang ating magaling na wedding coordinator mukhang may mahalagang pinag-uusapan sa tsure. Abangan natin ang mga kaganapan bukas sa tinaguriang Wedding of the Year. Ang matinis na boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa at binuksan ang system log ng aming kumpanya. May isang notification na kanina pa naghihintay na hindi ko napansin sa tindi ng aking paghahanda. Isang transaksyon mula sa bank account ng aking yumaong ina na ginamit pambayad sa huling down payment para sa bulaklak ng kasal na ito. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang pera ng nanay ko, ang perang inilaan niya para sa kanyang huling mga araw ay siya palang ipinambili ng kaligayahan ng lalaking ito at ng kanyang kabit. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang isang matinding rasyonalidad na nagsasabing hindi sapat ang luha upang bayaran ang krimeng ito. Tumingin ako sa malaking krus sa harap ng simbahan. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa isang nasirang kasunduan. Ito ay tungkol sa kaisa-isang buhay na pinitas nila bago ang kanilang selebrasyon.
Ang aking ina ay namatay sa loob ng ospital, habang si Luciano ay nagsasaya kasama si Serafina gamit ang pera ng biktima. Maganda ka, Luciano. Pabulong kong wika sa hangin habang binabaybay ko ang daan. Palabas ng simbahan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Dahil bukas ang bawat patak ng luhang pinatulo mo sa akin, ay ibabalik ko sa iyo bilang isang dambuhalang baha na lalamon sa inyong lahat. Isang notification ang muling lumitaw sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa kamay ko na ang orihinal na lab report ng nanay mo. Hindi siya namatay sa sakit, Marcella. Naningkit ang aking mga mata. Ang mitsa ay nakasindi na at ako ang may hawak ng kaisa-isang selyo ng kanilang ganap na pagkawasak. Nakatitig ako sa madilim na pasilyo ng aking opisina. Ang amoy ng basang aspalto at ulan ay kumakapit pa rin sa aking balat. Hindi pa man ako ganap na nakakahinga mula sa tensyon, sa simbahan narinig ko na ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Luciano, hindi nasuot ang kanyang mapagpanggap na ngiti sa harap ng altar. Ang kanyang boses na dati ay tila musika sa aking pandinig, ay naging kasing talim na ngayon ng isang kalawanging itak. Inihagis niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng aking lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa salamin ay tila isang hudyat ng digmaan na ako mismo ang kailangang tapusin. Basahin mo ang bawat pahina, Marcella. Huwag mong pairalin ang pagiging emosyonal mo ngayon dahil negosyo ang pinag-uusapan natin. Panimula ni Luciano habang dahan-dahang lumalapit sa aking pwesto. Ang bawat pirma mo sa mga kontrata ng mga suppliers natin sa loob ng 3 taon ay sadyang ni-re-audit ni Mama. Nahanap namin ang mga butas. Lumalabas na mahigit 5 milyong piso ang nawawala sa pondo, at ang bawat ebidensya ay nakaturo sa iyo. Tinitigan ko ang folder nang walang kahit anong panginginig sa aking mga daliri. Hindi ko kailangang buksan yon para malaman na ang bawat dokumento sa loob ay sadyang palsipikado. Alam ko ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas sa Rojas Wedding Events. Bilang isang dating data auditor, ang bawat numero sa aking system ay may bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong peking pirma. 5 milyong piso, Luciano, masyadong maliit ang halagang yan para sa isang pamilyang Villamor na nagpapanggap na mayaman pero baon na pala sa utang. Malamig kong tugon habang iniaayos ko ang aking upuan. Sinasabi mong utang na loob ko sa inyo ang aking posisyon. Logic dictates na kung wala ang talino ko sa pagpapatakbo ng kumpanya nito, matagal na sanang kinuha ng bangko ang bawat kagamitang medikal na ginagamit ni Doña Remedios. Don't you dare speak about my mother that way. Ang pasigaw na hiyaw ni Luciano habang hinahampas niya ang aking lamesa. Ang kanyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng nadudurog. Inilalantad ang isang lalaking takot na mawala ang kanyang marangyang buhay. Inaruga ka namin. Binigyan ka namin ng titulong, Mrs. Villamor, upang itago ang iyong pagiging probinsyana. At ito ang isusukli mo. Ang pagbabanta sa kasal ko kay Serafina. Isang mapayat na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lumakad ako palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na matagal ko ring iningatan sa likod ng aking pananahimik. Kasal mo, Luciano, check your legal status. Sinasabi mong ikaw ay isang Villamor, pero ang katotohanan ay isa ka lamang linta na sumisipsip sa huling pondo ng nanay ko, madiin kong wika. Sa kaisa-isang saglit ng kanyang pagkataranta, inabot ni Luciano ang kanyang petaka
upang kumuha ng isang bundle ng pera. Inihagis niya ito sa harap ko. Tila ba isa akong bayarang coordinator na pwedeng patahimikin ng barya. Here, 1,000,000 para sa katahimikan mo at para sa pambili mo ng ticket palayo sa Cebu. Pagkatapos ng kasal bukas, hinding-hindi mo na muling matatapakan ang lupang ito. Ngunit habang dahan-dahan niyang isinasara ang kanyang wallet, ang aking rasyonal na paningin ay nakapansin ng isang pamilyar na kislap sa loob nito. Isang kulay gintong card na may maliit na sticker ng isang bulaklak, ang kaisa-isang ATM card ni nanay. Ang card na dapat sana ay nasa loob ng kanyang personal na gamit noong pumanaw siya sa ospital. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakapanging ilabot na pagduklas. Ang bawat sentimo na ginagamit ni Luciano upang pambayad sa kanyang luho ang baybitag na kanyang inihanda, para sa akin ay nanggaling sa kaisa-isang pamanang, dapat sana ay para sa katarungan ng aking ina. Nasaan mo nakuha ang card na yan, Luciano? Ang pabulong kong tanong kasing talas ng isang bagong hasang processor. Napatigil si Luciano. Mabilis niyang isinara ang kanyang wallet at dahan-dahang lumayo. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matapang. Wala kang pakialam sa gamit ko, Marcela. Just do your job bukas. Siguraduhin mong perpekto ang bawat detalye para kay Serafina. Dahil kung hindi, ang 5,000,000 pisong nawawala sa pondo ay magiging kaisa-isang tiket mo patungo sa selda. Tumalikod siya at lumabas ng opisina nang hindi lumilingon. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay tila isang mabilis na countdown para sa kanyang sariling pagkawasak. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Tinititigan ang bundle ng pera na itinapon niya sa lamesa. Sa paningin ng iba ako ay isang asawang kasalukuyan ng ginigipit ng kanyang asawa. Pero sa paningin ko, kasalukuyan ko nang ina-audit ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang vendor log system ng aming kumpanya. Bawat transaksyon, bawat delivery ng bulaklak at bawat catering bill para sa kasal ni Serafina ay kasalukuyan ng nakakonekta sa isang lihim na account na ako lang ang may hawak. Isang rasyonal na plano ang nagsisimula ng mabuo sa aking isipan. Gagamitin ko ang bawat sentimong ninakaw nila upang bilhin ang bawat pader ng mansyong pinagmamalaki ni Doña Remedios. Biglang mag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang babala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Huwag kang lilingon, Marcela. Tignan mo ang system log ng logistics dashboard ng kumpanya mo. May isang unauthorized user mula sa Clark Air Base ang kasalukuyan nang nag-u-upload ng iyong personal na data sa isang public server. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang digital signature ko ay sadyang ninakaw at ang taong gumagawa nito ay kasalukuyan ng sinisira ang aking reputasyon bago pa man dumating ang bukang liwayway. Ang digmaan ay tuluyan ng lumabas sa 4 na sulok ng simbahan at pumasok sa kailaliman ng aking sariling kuta. Ang rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kaisa-isang taong itinuring kong kakampi, ang assistant surgeon na si Belen, ay kasalukuyang nakikita sa aking security feed na dahan-dahang binubuksan ang aking private vault sa laboratorio.
Hindi ang bilis ng pagtakbo ng mga numero sa aking monitor ang nagpapabilis sa tibok ng aking puso, kundi ang nagyayelong rasyonalidad na ang bawat saksak sa likod ay may katumbas na resibo. Habang nakatitig ako sa system log ng kumpanya, nakita ko ang bawat illegal na pagpasok sa aming server. Ang digital na bakas ay malinaw ginagamit ni Luciano ang aking sariling software upang burahin ang aming mga utang sa mga supplier at ilipat ang pananagutan sa aking pangalan. Sa mundong ito ng mga VMware, natutunan kong ang katapatan ay isang variable na madaling mamanipula. Pero ang datos ay kailanman ay hindi nagsisinungaling. Mabilis kong kinonekta ang aking laptop sa kaisa-isang backup server na itinago ko sa ilalim ng pangalan ng aking yumaong ina. Sa loob ng 3 taon, binuo ko ang kumpanyang ito, hindi lang para sa sining ng kasal, kundi bilang isang matibay na kuta. Ang bawat transaksyong pumasok sa loob ng huling 12 oras ay dahan-dahang lumabas sa screen. Confirmed. Pabulong kong wika sa gitna ng katahimikan ng aking opisina. Ang bawat rosas, ang bawat bote ng mamahaling wine, at maging ang veil ni Serafina, lahat ay binayaran gamit ang insurance claim ni nanay. Naramdaman ko ang isang matalas na kurot sa aking dibdib, isang emosyong agad kong nilunod sa lamig ng aking lohika. Ang Wednesday na marunong masaktan dahil sa pamilya ay matagal na ring nabaon. Ang nakaupo rito ngayon ay ang reynang handang i-format ang bawat anino na sadyang pumasok sa kanyang system. Kinaumagahan, dinala ako ng aking mga paa sa mansyon ng mga VMware para sa huling fitting ng gown ni Serafina. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na naghuhukay sa kanilang libingan. Pagpasok ko sa Master Suite, sinalubong ako ng mapanuyang tawa ni Doña Remedios at ang matinis na boses ni Serafina. Marcela, bilisan mo. Kailangan kong masigurado na ang bawat kristal sa gown na ito ay nagniningning ng tama. Utos ni Serafina habang nakaharap sa malaking salamin. Ang kanyang kagalang-galang na aura ay tuluyan ng nadumihan ng kanyang sariling kasakiman. Dahan-dahan akong lumapit upang ayusin ang kanyang laylayan. Ngunit napatigil ang aking kamay nang mapansin ko ang kislap ng isang hiyas sa kanyang kanang kamay. Isang lumang gintong singsing na may disenyong 5 bituin at isang maliit na sapiro sa gitna. Ang singsing ni nanay. Ang kaisa-isang hiyas na iningatan niya mula pa sa kanyang kabataan na sinabi ni Luciano na nawala raw sa loob ng ospital noong gabi ng kamatayan ng aking ina. Napakaganda ng singsing mo, Serafina. Mukhang napaka-antigo. Malamig kong wika habang maingat kong hinihipo ang tela ng kanyang gown. Oh, this regalo. Ito ni Doña Remedios sa akin. Sabi niya, isa itong family heirloom na ibinibigay lamang sa tunay na manugang ng mga VMware. Nakangising, sagot ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Bagay sa akin, di ba? Hindi katulad ng mga hama na alahas na isinusuot ng mga ordinaryong coordinator. Lumingon ako kay Doña Remedios na kasalukuyang umiinom ng tsa sa gilid. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng hiya. Ang pamilyang pinaglingkuran ko ay hindi lang pala mga magnanakaw ng kumpanya. Sila ay mga ken-ken na nagnanakaw hanggang sa huling alaala ng mga patay. Masyadong mahal ang presyo ng singsing na yan, Doña Remedios.
Wika ko, ang boses ko ay kasing talas ng surgical blade. Sinisiguro nyo ba na ang pundasyon ng inyong bagong pamilya ay sapat na matatag para dalhin ang bigat ng nakaraan? Trinidad, wag mo akong sermonan sa sarili kong bahay. Singhal ng matanda habang inilalapag ang tasa ng tsaa ng may malakas na tunog. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo rito. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Biglang pumasok si Luciano, suot ang kanyang kagalang-galang na anyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na umiwas sa akin. Everything is ready, love. Ang lahat ng news agencies ay nasa labas na ng simbahan bukas. Ang kaisa-isang pangarap natin ay matutupad na. Tumingin si Serafina sa akin, isang matalim at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at iniharap ito sa akin. Marcela, may pabor pala ako. Panimula ni Serafina ang kanyang boses ay tila isang malambing na lason. Sabi ni Teodoro, ikaw ang may pinakamagaling na mga kamay sa industriyang ito. Gusto ko sa mismong seremonya, bukas ikaw ang magsuot ng singsing na ito sa daliri ko. Gusto kong ikaw ang maging saksi sa opisyal na pagpasok ko sa pamilya Villamor. Logical choice, isn't it? Para naman maramdaman mo na kahit paano naging bahagi ka ng aming kasaysayan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang huling serye ng kanilang panggigipit ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay ang sadyang pagdurog sa kaisa-isang piraso ng aking kaluluwa. Ihanda ko ang bawat sirkito para sa seremonya niyo, Serafina. Malamig kong tugon habang dahan-dahan akong tumatalikod. Sisiguraduhin kong ang bawat tao sa Cebu ay makikita ang ningning ng singsing na yan bukas. Hinding-hindi nila ito malilimutan. Paglabas ko ng mansyon, mabilis kong kinuha ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Geronimo. Geronimo, execute the heirloom protocol. I want the original laboratory logs of the hospital and the police report from the night my mother died. At tungkol sa system access ni Maribel Buksan mo na ang gate. I want her to have a front row seat sa kaisa-isang operasyon na gagawin ko ng walang anesthesia. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo, isang notification mula sa aking private investigator. May isang video file na sadyang na-upload sa aking folder. Ipinapakita sa madilim na footage ang mukha ni Doña Remedios habang kinakausap ang NARS sa loob ng morgue, eksaktong sa gabi kung kailan kinuha ang singsing sa bangkay ni nanay. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay wala na sa mga papel. Ito ay nasa dulo na ng aking mga daliri. Bukas ang altar ng San Agustin ay hindi magiging lugar ng sumpaan. Ito ay magiging isang ganap na bitayan para sa pamilyang Villamor. Hindi ang kadiliman ng gabi ang nagpapabigat sa aking paghinga habang nakaupo ako sa tapat ng aking laptop, kundi ang rasyonal na pagtanggap na ang bawat taong nakapaligid sa akin ay may suot na maskara. Tinitigan ko ang video sa screen ang aking biyenan na si Doña Teodora, kasalukuyang nakikipagpalitan ng sobre sa isang NARS sa loob ng madilim na pasilyo ng morgue. Sa bawat segundo ng video, nararamdaman ko ang paglamig ng aking sistema. Ang pamilyang Villamor ay hindi lang mga magnanakaw. Sila ay mga kengken na nabubuhay sa bangkay ng aking kaisa isang mahal sa buhay.
Ang katahimikan ng aking opisina ay binasag ng marahang pagkatok sa pinto. Hindi ko kailangang tanungin kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang autoridad sa bawat yabag ay sapat na upang makilala ko ang kaisa-isang lalaking nag-aalok ng tulong sa gitna ng aking pagkakaipit. Pumasok si Geronimo, ang kagalang-galang na abogado ng mga Villamor. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang mga settlement papers mula kay Teodora. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng aking lamesa at tinitigan ako ng may matinding seryosong tingin. Madam Mace, let's be professional, panimula ni Geronimo sa kanyang baritonong boses. Sinasabi mong in-audit mo ang bawat sentimo ng kumpanya, pero nakalimutan mong i-audit ang kaisa-isang butas sa pagkatao ni Doña Teodora. Ang kumpanyang kinakatawan ko ay hindi lang basta law firm. I am the silent partner of the most aggressive debt collection agency sa bansa. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ko. And more importantly, Marcella, I am the son they tried to erase. Ako ang anak sa labas ni Don Severino. Ang batang itinapon ni Teodora sa kalsada upang hindi mabitak ang imahe ng kanyang pamilya. I've been waiting for 30 years para makita ang pagbagsak ng kaharyang ito. At ikaw ang kaisa-isang selyo na kailangan ko upang tuluyan silang mabura. Naramdaman ko ang isang matalas na rasyonalisasyon sa aking isipan. Ang alyansa namin ni Geronimo ay hindi nabuo sa pag-ibig o awa. Ito ay isang joint venture of vengeance. 2 taong itinapon, 2 taong biktima, at 2 taong may hawak ng mitsa ng katarungan. Sinasabi mong kailangan mo ako, Geronimo? Malamig kong tugon habang inihaharap ko sa kanya ang aking tablet. Logic dictates na ang isang Villamor ay hinding-hindi makikipagtulungan sa isang De La Cruz kung wala siyang nakikitang return on investment. Ano ang nasa loob ng briefcase na yan na magpapabago sa desisyon ko? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Geronimo. Inilabas niya ang isang asul na folder. Ito ang kaisa-isang dokumentong magpapadala kay Luciano sa loob ng rehas ng mas mabilis pa sa kanyang wedding march bukas. This is his Senomar, his Certificate of No Marriage mula sa Singapore. Binasa ko ang dokumento. Ang aking mga mata ay naningkit nang makita ko ang bawat watermark at selyo. Legal ito. No, it's a masterpiece of forgery, sagot ni Geronimo, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang kanyang salamin. Lahat ng dokumentong ipinakita niya sa pamilya ni Serafina upang patunayang siya ay single, lahat iyon ay sadyang ni-re-audit ko na. Pinirmahan niya ang mga ito sa ilalim ng perjury. In short, Marcella, your husband is not just a cheater, he is a professional criminal. Sa sandaling sabihin niya ang I do bukas, ang bawat bit ng data ng kanyang songhon bigamy ay automatikong magti-trigger ng alerto sa bawat police station sa Cebu. Naramdaman ko ang isang matinding kwakam, ang kasiyahan ng isang auditor na sa wakas ay nakahanap ng kaisa-isang discrepancy na wawasak sa buong sistema. Ngunit bago tayo magdiwang, may huling regalo ako sa iyo, wika ni Geronimo. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may disenyong bituin. Isuot mo ito bukas. It's a partnership token. Simbolo na hindi ka mag-isa sa entablado. Kinuha ko ang singsing.
Ngunit bilang isang babaeng matagal nang sanay sa mga bitag, hindi ko ito isinuot agad. Hinawakan ko ang hiyas at dahan-dahang pinag-aralan ang timbang nito. Nang makaalis si Geronimo, mabilis kong kinuha ang aking frequency scanner mula sa drawer. Ang aking rasyonalidad ay sumisigaw ng babala. Ang bawat pabor ay may nakatagong interes. Inilapat ko ang scanner sa singsing. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng aking relo. Isang notification ang lumabas sa screen ng aking tablet. Proximity alert. Foreign tracking device detected. Origin jewelry gift. Naningkit ang aking mga mata habang tinititigan ko ang singsing na ibinigay ni Geronimo. Ang lalaking nagpanggap na aking kalasag ay kasalukuyan na palang nag-i-install ng surveillance sa bawat hininga ko. Masyado kayong kampante sa inyong mga laro. Pabulong kong wika habang itinatapon ko ang singsing sa loob ng isang lead-lined container. Ang digmaan ay hindi pa pala nagsisimula. At sa pagkakataong ito, wala akong ititirang buhay sa buy group ng mga lobo na ito. Maging sila man ay Villamor o Rojas. Hindi ang kislap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng engrandeng sala ng mga Villamor ang nakakabulag sa akin sa gabing ito, kundi ang dambuhalang kasinungalingang bumabalot sa bawat ngiti ng mga taong naririto. Bilang wedding coordinator, obligasyon kong manatili sa anino tinitiyak na ang cocktail party bago ang malaking araw ay tatakbo ng walang anumang aberya. Hawak ko ang aking clipboard, ang aking mukha ay isang pader ng profesionalismo. Habang ang bawat himaymay ng aking otak ay kasalukuyan nang nag-audit sa huling hininga ng dangal ng pamilyang ito. Marcela hihahalika rito sa harap. Ang matinis na boses ni Doña Teodora ay pumaylan lang sa buong silid sapat na upang mapatigil ang usapan ng mga matatandang asyendero at mga negosyante mula sa Maynila. Lumakad ako palapit nang may mahinahong tindig. Nakita ko si Luciano sa tabi ng kanyang ina nakasuot ng napakagarbong barong, habang si Serafina ay nakakapit sa kanyang braso na tila ba isang premyong napanalunan sa laro. Alam kong bawat mata ay nakatuon sa akin ang asawang kasalukuyan ng ginagawang katatawanan sa likod ng kanyang likuran. Ipakita mo sa mga bisita natin kung gaano ka kagalang-galang, wika ni Doña Teodora habang iniuunat ang kanyang kamay na punong-puno ng diamante. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang tumanggap sa iyo. Magmano ka sa akin para malaman nila na kahit coordinator ka lang ngayon, tinuruan ka namin ng tamang asal. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang. Ngunit sa kamay ni Teodora ito ay isang armas ng panunupil. Gusto niya akong hiyain sa harap ng lahat, ipakita na ako ay isang aliping mananatiling nakayuko sa kanyang kumpas. Sa loob ng 3 segundo nilitis ng aking rasyonalidad ang sitwasyon. Kung tatanggi ako, magmumuka akong emosyonal na talunan sa harap ng camera ni Maribel na kanina pa nakafocus sa akin. Pero kung susunod ako, magkakaroon ako ng kaisa-isang pagkakataon na mapalapit sa kaisa-isang lugar na hindi ko maabot ang kanyang mamahaling Hermes na bag na nakasabit sa kanyang braso. Dahan-dahan akong yumukod. Kinuha ko ang malamig at kulubot na kamay ng matanda at idinikit ito sa aking noo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng pagkabulok sa aking pang-amoy. Sa sandaling iyon, habang ang lahat ay nakatingin sa aking pagpapakumbaba, ang aking mga daliri
ay mabilis na kumilos nang may katumpakan ng isang surgeon. Isang maliit na itim na pin ang kaisa-isang micro-audio transmitter na ako mismo ang nagdisenyo ang dahan-dahan kong isinuksok sa ilalim ng tupi ng kanyang bag. Pagpalain ka ng Diyos, Marcella, ang mapanuyang wika ni Teodora. Sana ay matutunan mong tanggapin ang iyong lugar sa mundong ito. Tinitiyak ko sa inyo, Doña Teodora, alam na alam ko kung nasaan ang lugar ko. Malamig kong sagot habang dahan-dahan akong tumatayo ng tuwid. Inayos ko ang aking blazer at naglakad palayo binabalewala ang mapanirang tingin ni Serafina. Nagtungo ako sa likod ng kusina sa kaisa-isang sulok na walang tao. Inilabas ko ang aking earpiece at ikinonekta ang signal sa aking tablet. Ang mahinang static sound ay dahan-dahang napalitan ng malinaw na usapan. Ang bawat salita ay tila isang ebidensyang kasalukuyan ko nang nire-record sa aking cloud server. Narinig ko ang boses ni Luciano, mahina, ngunit puno ng pait. Mama, siguraduhin mong hindi makakaalis si Marcella sa Cebu pagkatapos ng kasal bukas. Masyado siyang maraming alam tungkol sa account ni Don Severino. Kapag nagsalita siya sa mga pulis, sabay-sabay tayong babagsak. Huwag kang mag-alala, Luciano. Ang sagot ni Doña Teodora na sinundan ng tunog ng pagpihit ng kanyang abaniko. Nakausap ko na ang direktor ng psychiatric facility sa Mindanao. Inayos na ni Beatriz ang mga papeles. Sinasabi ng medical report na dumanas si Marcella ng matinding breakdown dahil sa sobrang pagtatrabaho at pagkawala ng kanyang ina. We will commit her for a long-term treatment. Doon wala nang makikinig sa kanyang mga audit reports. Naramdaman ko ang isang matalas na panginginig sa aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding rasyonal na galit. Ang pamilyang ito ay hindi lamang magnanakaw, sila ay mga lobong handang kumain ng buhay na tao upang mapanatili ang kanilang huwad na karangyaan. Isang psychiatric facility, balak nilang burahin ang aking kaisipan, ang kaisa-isang armas na nagpapatayo sa akin ng tuwid. Sa gitna ng aking pakikinig, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Naalala ko ang huling gabi ni nanay sa ospital. Naalala ko ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay at ang kanyang huling pabulong na wika, Miss, ang mga bituin ay hindi kailanman nawawala. Nagtatago lang sila sa liwanag. Dahan-dahan kong inalis ang aking earpiece. Tinitigan ko ang aking reflection sa madilim na bintana ng kusina. Ang Marcella na nangarap ng pamilya ay matagal na ring pumanaw. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang sumunog ng kaisa-isang tulay na nilalakaran ng kanyang mga kaaway. Audit complete, pabulong kong wika sa hangin. Ang bawat sentimong ninakaw nila, ang bawat lason na ipinakain nila sa aking ina. At ang buy group ng mga kasinungalingang ito ay magtatapos sa loob ng 16 na oras. Ang cliffhanger ay dumating nang makarinig ako ng isang mabilis na hakbang sa likuran ko. Bago pa man ako makalingon isang kamay ang tumakip sa aking bibig at hinila ako patungo sa madilim na pasilyo ng bodega. Ang amoy ng mamahaling tabako ay muling sumalubong sa akin. The NBI is already moving Trinidad. Pero may isang bagay na hindi mo na-audit, ang pabulong na wika ni Mateo Rojas sa aking tainga. Si Serafina, hindi siya buntis. Ang dinadala niya ay hindi dugo ng mga Villamor, kundi isang dambuhalang mitsa na sadyang idinisenyo
upang pasabugin ang kumpanya mo sa mismong oras na ninyong pag-iisang dibdib. Naningkit ang aking mga mata sa dilim. Ang digmaan ay nagpalit muli ng anyo at sa pagkakataong ito, ang laro ay hindi na lamang tungkol sa yaman. Ito ay naging isang karera laban sa isang pagsabog na kailanman ay hindi ko na isama sa aking kalkulasyon. Hindi ang kaba ang nagpapabilis sa tibok ng aking puso habang dahan-dahan kong inaalis ang kamay ni Mateo sa aking bibig, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Sa mundong ito ng mga lobo, ang impormasyon ay mas matalas kaisa sa kahit anong patalim. Tinitigan ko ang mga mata ni Mateo sa gitna ng dilim ng bodega. Ang kanyang babala tungkol sa bomba ni Serafina ay tila isang algorithm na kailangan ko pang i-decode. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong matiyak na ang kaisa-isang audience na magpapabagsak sa kanila ay kasalukuyan ng nakaantabay. Anong ibig mong sabihin na hindi siya buntis? Mateo, ang pabulong kong tanong. Ang boses ko ay walang kahit anong panginginig. Check the medical records of the clinic sa Singapore, Marcella. Serafina underwent a procedure to make it look like she's expecting. Pero ang totoo, ginagamit lang nila ang bata bilang mitsa upang makuha ang huling lagda mo sa transfer of assets bukas ng umaga. Sagot ni Mateo. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay tila naging amoy ng isang bagong oportunidad. They are using your own logistics system upang ilipat ang pondo sa isang untraceable account habang ang lahat ay abala sa seremonya. Isang mapait na niti ang sumilay sa aking mga labi. Masyado silang kampante sa kanilang mga script. Nakalimutan nila na bago ako naging biktima, naging auditor muna ako. I built that logistics system, Mateo. I know where the trapdoors are. Lumabas ako ng bodega at bumalik sa engrandeng ballroom. Ang ingay ng tawanan at ang kislap ng mga hiyas ay tila ba isang panaginip na malapit nang maging bangungot. Nakita ko si Maribel sa kanto ng silid. Ang kanyang cellphone ay nakatutok na naman sa akin. Habang naglalakad ako, bit-bit ang isang tray ng mga baso. Ayan na mga kamarites. Ang ating martyr na coordinator mukhang pagod na sa pagsisilbi sa kanyang asawa at sa bagong senyora. Ang matinis na boses ni Maribel sa kanyang livestream. Tingnan niyo ang kanyang mga mata. Parang wala ng buhay. Ganyan talaga ang ending ng mga taong hindi marunong lumaban para sa sarili nila. Sa bawat comment na lumalabas sa screen ni Maribel, nararamdaman ko ang pagbuhos ng pangungutya mula sa publiko. Sinasabi nilang mahina ako. Sinasabi nilang wala akong dangal. Hinayaan ko silang magpakasasa sa kaisipang iyon. Ang bawat share at view ay kasalukuyan ng nagiging bahagi ng aking data mining algorithm. Sa pamamagitan ng device ni Maribel, dahan-dahan kong pinapasok ang kaisa-isang private server ni Doña Teodora. Dahan-dahan kong nilapitan si Maribel. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas sa kanyang kamera. Sadyang inilapag ko ang isang maliit na business card sa tabi ng kanyang iniinom na wine. Maribel, baka gusto mong tingnan ito. Pabulong kong wika sapat na upang hindi marinig ng iba. Isang link para sa vendolog ng kasal na ito. Doon mo makikita kung kaninong pera ang tunay na nagbabayad sa bawat bulaklak na nakikita mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ang kanyang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa kanyang katapatan kay Teodora. Mabilis niyang kinuha ang card at palihim na iniscan ang QR code.
Hindi niya alam ang link na iyon ay ang kaisa-isang tulay na maglalantad sa buong bansa ng bawat ilegal na transaksyon ng mga via more. Madam Mace may pumasok na bagong comment sa livestream, bulong ng kaisa-isa kong tapat na tauhan sa earpiece ko. Isang anonymous user ang nag-post. Ang doktor na nag-imbestiga sa pagkamatay ng ina ni Marcela ay hindi na mahanap mula kaninang hapon. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kaisa-isang saksi na makakapagpatunay na nilason si nanay ay kasalukuyan na nilang nililigpit. Tumingin ako kay Doña Teodora na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa isang general. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, kinuha ko ang aking tablet at mabilis na nag-login sa aking secure server. Geronimo, o Mateo, whatever you want to be called. Wika ko sa aking headset habang pinapanood ko ang pagtaas ng views ni Maribel. Execute Phase 2. Kung balak nilang pumatay ng tao para itago ang katotohanan, sisiguraduhin kong ang buong Cebu ang magsisilbing hurado sa kanilang huling hatol. Ang cliffhanger ay ang biglang pag-vibrate ng aking relo nang may kakaibang pattern. Isang emergency alert mula sa security system ng aking lumang laboratorio sa Negros. Isang pamilyar na anino ang nakita ko sa camera feed si Belen. Ang kaisa-isa kong pinsan ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng mga dokumento sa tauhan ni Doña Teodora sa gitna ng dilim. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang pinsan kong pinagkatiwalaan ko ng aking huling ebidensya ay kasalukuyan na palang nagbebenta ng aking kaluluwa sa mga lobo. Hindi ang panginginig ng aking mga daliri sa harap ni Luciano ang nagdidikta sa daloy ng aking dugo, kundi ang rasyonal na pagtanggap na sa mundong ito ang kaisa-isang pamilyang itinuring mong mundo ay siya ring magsisilbing mitsa ng iyong kamatayan. Tinitigan ko ang itim na folder na inilapag ng aking asawa sa ibabaw ng maruming lamesa ng lumang bodega. Sa labas ang ugong ng paparating na bagyo ay tila isang babala, ngunit sa loob ng silid na ito. Ang mas malakas na bagyo ay ang kasakiman ng lalaking minahal ko sa loob ng 6 na taon. Pirmahan mo na ito, Marcela. Isipin mo na lang na ito ang huling kontribusyon mo sa pamilya Villamor. Panimula ni Luciano, ang kanyang boses ay punong-puno ng gaslighting na tila ba utang na loob ko pa. Ang pagkakataong ito, inamin mo rito na ikaw ang sadyang nagmanipula ng payroll ng kumpanya upang pambayad sa hospital bills ng nanay mo. Pirmahan mo at sisiguraduhin ni Mama na hindi ka mabulok sa kulungan. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagtago sa Mindanao. Tinitigan ko si Luciano nang walang kahit anong bakas ng emosyon. Ang Wednesdayan na martir ay matagal ko nang ibinaon. Ang nakaupo rito ngayon ay ang auditor na kasalukuyan nang nagbibilang ng bawat pagkakamali sa kanyang plano. Kinuha ko ang aking personal na fountain pen, ang panulat na sadyang nilagyan ko ng naglalahong tinta disappearing ink na ako mismo ang nagformula sa aking laboratorio. Gusto nyo ng pirma malamig kong tugon. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Not dahil natatakot ako sa inyo, kundi dahil gusto ko makita kung gaano kabilis guguho ang inyong palasyong buhangin kapag nalaman nyo na ang bawat dokumentong hawak nyo ay kasing walang kwenta ng inyong mga pangako. Mabilis at dutkwat kong nilagdaan ang bawat pahina.
Habang ginagawa ko ito, ang aking kaliwang kamay ay palihim na nagdidikit ng isang maliit na GPS tracking chip sa ilalim ng suot na relo ni Luciano nang magtangka siyang abutin ang folder. Ang tunog ng kanyang mapanuyang tawa ay tila isang nakakaangilong feedback sa aking sistema. Good girl. Sabi ko naman sa'yo. Mas bagay sa'yo ang sumunod kaysa ang mag-isip. Wika ni Luciano habang marahas niyang kinuha ang folder at lumabas ng bodega. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng kadiliman. Nang masiguro kong wala na siya, mabilis akong naglakad patungo sa likuran ng bodega kung nasaan ang aking nakatagong server. Ngunit napatigil ako nang maamoy ko ang isang pamilyar na nakakasulasok na likido, gasolina. Ang tunog ng isang mabilis na pagpihit ng bakal sa pintuan ay umalingaw-naw sa buong gusali. Mula sa siwang ng bintana, nakita ko ang isang bulto ng babaeng may hawak na sulo, si Belen. Ang pinsang kong pinagkatiwalaan ko ng kaisa-isang backup drive ng aming financial audit. Patawad. Ate Marcela ang pabulong na iyak ni Belen na narinig ko mula sa labas. Kailangan ko lang iligtas ang sarili ko. Sabi ni Doña Teodora, kapag hindi ko sinunog ang mga papel na ito, ako ang gagawin nilang suspect sa pagkamatay ni Tita. Belen, wag hiyaw ko, ngunit huli na. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng sulo sa tumpok ng mga tuyong dayami ang narinig ko. Sa loob ng ilang segundo, ang buong bodega ay naging isang dambuhalang pugon. Ang init ng apoy ay tila humihigop sa hangin sa loob ng aking mga baga. Ang bawat kahoy na naglalagablab ay naglalabas ng matatalas na tunog ng pagkapigtas. Napasandal ako sa pader tinitiis ang hapdi ng usok sa aking mga mata. Tinitigan ko ang aking mga kamay na nabahiran ng uling. Sa gitna ng nagbabagang paligid, naramdaman ko ang isang matinding rasyonal na satisfaction. Ang bawat dokumentong sinusunog ni Belen ay mga decoy lamang na sadyang inilagay ko doon upang iligaw ang kanilang atensyon. Ang tunay na ebidensya ay kasalukuyan ng nag-upload sa main server ng National Bureau of Investigation. Ngunit ang aking pag-aanalisa ay naputol nang mapansin ko ang isang bagay sa basurahan ni Doña Teodora na sadyang dinala rito ni Belen kanina. Isang piraso ng papel na may sulat kamay ni nanay. Isang reseta ng gamot na sadyang binago ang dosage. Ang rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Hindi lang nila ninakaw ang yaman ko, sadyang pinatay nila ang nanay ko gamit ang kaisa-isang gamot na ako mismo ang bumili. Ang bawat pader ng bodega ay nagsisimula ng gumuho tila ba sumasalamin sa pagkawasak ng huling hibla ng aking pagtitimpi. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang live feed ni Maribel. Ayan na, mga kamarites. Nasusunog na ang bodega ng mga rosas. Mukhang huli na para kay Marcela ang hysterical na hiyaw ni Maribel habang itinuturo ang naglalagablab na gusali. Ang cliffhanger ay ang dahan-dahan kong paglalakad patungo sa kaisa-isang fire exit na ako lang ang nakakaalam. Habang ang apoy ay lalong lumalakas sa aking likuran, inayos ko ang aking blazer at tinitigan ang kaisa-isang camera na nakatago sa aking brooch. Salamat sa mitya, Doña Teodora. Pabulong kong wika sa gitna ng usok. Dahil bukas sa gitna ng inyong marangyang kasal, sisiguraduhin kong ang tanging magiging abo ay ang inyong kaisa-isang pangalan.
Hindi ang abo ng nasunog na bodega ang pinakamaitim na bagay sa gabing ito, kundi ang katotohanang nakasulat sa pirasong papel na kasalukuyan kong hawak. Habang nakatago ako sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng aking tiyan, isang lugar na kailanman ay hindi nalaman ni Luciano, maingat kong inilatag ang mga dokumentong naisalba ko mula sa basurahan ni Doña Teodora. Sa bawat segundo ng katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng aking laptop ang kasama ko habang binabagtas ko ang kailaliman ng isang krimen na sadyang ibinaon sa limot. Gamit ang aking kasanayan sa auditing, sinimulan kong ipagtapat ang medical records ni nanay mula sa ospital at ang orihinal na reseta na nakuha ko. Ang rasyonal kong isipan ay mabilis na nakahanap ng isang dambuhalang discrepancy. Ang gamot na dapat ay pampakalma sa kanyang puso ay sadyang pinalitan ng isang stimulant sa napakataas na dosage. Sa madaling salita, hindi namatay si nanay dahil sa katandaan o panghihina, namatay siya dahil sa isang sadyang induced heart failure. Naramdaman ko ang isang matalas na hapdi sa aking lalamunan, isang luhang pilit kumakawala, ngunit agad kong pinigilan. Ang bawat alaala ng kanyang huling mga ngiti ay tila naging mga mitsa ng isang nagnangalit na apoy sa loob ko. Hindi sapat ang makita silang bangkarot. Kailangan nilang maramdaman ang bawat segundo ng takot na naramdaman ni nanay bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Luciano, Teodora. Ang pabulong kong wika habang dahan-dahan kong isinasara ang aking mga kamao. Sinasabi niyo na ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan. Ngayong gabi, ang katapatan ko ay para lamang sa hustisya na ninakaw niyo. In-audit ko ang bawat insurance claim na inilabas ng pamilya Villamor matapos ang libing ni nanay. Lumalabas na ang $2 milyong na nakuha nila ay siya nilang ginamit upang bayaran ang kaisa-isang pautang na nagpapanatili sa mansyon sa ilalim ng kanilang pangalan. Pinatay nila ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin upang isalba ang kanilang huwad na karangyaan. Dumating ang bukang liwayway ng araw ng kasal. Ang sikat ng araw sa Cebu ay tila nanunuya sa madilim na balak na aking tinatapos. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin. Inalis ko ang aking pantulog at dahan-dahang isinuot ang isang manipis, ngunit matikas na itim na bestida, isang simbolikong kasuotan para sa isang burol. Ngunit sa ibabaw nito, isinuot ko ang aking puting wedding coordinator uniform. Ang itim na tela sa ilalim ay tila isang lihim na baluti. Handang lumabas sa sandaling mamatay ang huling kasinungalingan. Maingat kong inayos ang aking brooch sa dibdib. Ang brooch na naglalaman ng kaisa-isang micro-camera na magli-livestream ng bawat hininga sa loob ng simbahan mamaya. Tinitigan ko ang aking sarili. Wala na ang Marcela na marunong magmakaawa. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang humiwa sa kaisipang kanser ng pamilyang Villamor. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng pinto ng aking silid. Pumasok si Mateo Rojas, nakasuot ng kanyang formal na suit, may hawak na isang baso ng matapang na kape. Handa na ang lahat, Marcela. Ang bawat vendor ay nasa posisyon na. Ang bawat camera ni Maribel ay nakalock na sa frequency na ibinigay mo, wika ni Mateo. Ang kanyang baritonong boses ay punong-puno ng rasyonal na pananabik. Pero siguraduhin mong hindi ka manginginig sa harap ng altar. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan mo ay pagkakataon para sa kanila na makatakas.
Logic dictates na ang isang surgeon ay hindi dapat manginginig kapag pinuputol ang tumor. Mateo, malamig kong tugon habang kinukuha ko ang aking clipboard. And today, the tumor of the Villamor family will be removed. Permanently. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ang malamig na hangin ng umaga. Ang bawat hakbang ko patungo sa simbahan ay tila isang kumpas ng kamatayan. Habang papalapit kami sa San Agustin, nakita ko ang mga mamahaling sasakyan ng mga bisita at ang kislap ng mga palamuting ako mismo ang nagdisenyo. Ang cliffhanger ay nang mapansin ko si Serafina sa harap ng simbahan nakasuot ng kanyang gown at sa kanyang leeg ay nakasabit ang kaisa-isang medalyon na suot ni nanay noong gabing siya ay pumanaw isang hiyas na naglalaman ng kaisa-isang DNA sample na kailangan ko upang patunayan ang lason sa kanyang system. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay narito na sa harap ng altar at sisiguraduhin kong ang bawat taong naririto ay magsisilbing saksi sa kaisa-isang kasunduang, hinding-hindi nila mababayaran ng pera. Hindi ang bango ng libo-libong bulaklak ng jasmine na nakapaligid sa pasilyo ng simbahan ng San Agustin ang pumupuno sa aking mga baga, kundi ang isang nagyeyelong rasyonalidad. Ang bawat palamuting inilagay ko rito ay hindi para sa isang kasal, kundi para sa isang formal na paglilitis. Habang pinagmamasdan ko ang mga tauhan ko na abala sa huling pagsusuri ng sound system at ng dambuhalang LED screen sa gilid ng altar, naramdaman ko ang kaisa-isang kumpas ng tagumpay. Ang Wednesday na ng arap ng pamilya ay matagal na ring nabaon. Ang nakatayo rito ngayon ay ang renang handang humiwa sa kaisipang kanser ng pamilyang Villamor, gamit ang kaisa-isang armas na kailanman ay hindi nila in-audit ang katotohanan. Dahan-dahan akong lumapit sa pangkat ng technical team sa likuran ng simbahan. Ang mga lalaking ito ay mga dating manggagawa sa Sung Sai Lua ng aking ama. Mga taong binuo ko ang katapatan hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng tunay na malasakit. Madam Mace, handa na po ang file. Isang signal niyo lang mag-iiba ang palabas sa screen. Ang pabulong na ulat ng aking head technician. Ang kanyang boses ay punong-puno ng paninindigan. Siguraduhin niyo na ang bawat speaker ay nasa maximum volume. Malamig kong utos habang tinitingnan ko ang aking clipboard. Gusto kong ang bawat bulong nina Teodoro at Doña Teodora ay umalingaw-ngaw hanggang sa kailaliman ng kaluluwa ng bawat bisitang naririto. Sa gitna ng aking paghahanda, narinig ko ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng main entrance. Pumasok si Doña Teodora nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno na kulay ginto. Tila ba isa siyang santo na naglalakad sa gitna ng kanyang nasasakupan. Pagkakita niya sa akin, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marcela, napakaganda ng ginawa mo sa simbahan. Mukhang sulit ang bawat sentimong ibinayad ko sa iyo. Panimula ng matanda, habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang tunog ng kanyang baston sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na countdown para sa kanyang sariling pagkawasak. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng seremonyang ito, bibigyan kita ng bonus. Sapat na iyon para makapagsimula ka ng bagong buhay sa malayo, kung saan hindi mo na kailangang magpanggap na bahagi ka ng aming antas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking pisingi, isang haplos na walang bahid ng init, kundi purong pangungutya.
Salamat sa pagiging isang tapat na aso, Marcela. Napakagaling mong sumunod. Nanatili akong nakatayo nang tuwid ang aking mukha ay isang pader ng profesionalismo. Ang katapatan, Doña Teodora, ay isang investment na laging may kaukulang tubo. Sisiguraduhin kong ngayong hapon makukuha niyo ang bawat interes na nararapat para sa inyo. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang matinis na boses ni Serafina sa labas. Pumasok ang nobya, suot ang kanyang gown na punong-puno ng mga kristal. Tila ba isa siyang diamanteng pilit na kumikinang sa gitna ng dumi? Ngunit ang kaisa-isang bagay na nakakuha ng aking rasyonal na paningin ay ang medalyon sa kanyang leeg, ang medalyon ni nanay. Marcela, ayusin mo itong belo ko. Masyadong mahaba, baka matisod ako sa harap ni Teodoro. Ang singhal ni Serafina habang hila-hila ang kanyang laylayan. Lumapit ako sa kanya ng may surgical precision. Habang iniaayos ko ang kanyang belo, sadyang inilapit ko ang aking brooch sa kanyang leeg. Ang microcamera ay kumuha ng isang high-definition na macro shot ng medalyon. Sa screen ng aking tablet na nakatago sa clipboard, lumitaw ang isang thermal scan. Mayroong isang maliit na bakas ng lason sa loob ng ukit ng hiyas, isang ebidensya na hindi nila kailanman nalinis ng maayos. Napakaganda ng medalyon mo, Serafina. Mukhang ito ang kaisa-isang bagay na magbibigay ng kislap sa iyong huling martsa. Pabulong kong wika sapat na upang siya lang ang makarinig. Anong sinabi mo? Napakunot ang noo ni Serafina, ngunit bago pa siya makasagot ang tunog ng orkestra ay nagsimula ng tumugtog. Dumating si Mateo Rojas at tumayo sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa altar, kung nasaan si Teodoro nakasalukuyan, nang naghihintay may suot na maskara ng kagalang-galang na asawa. The Ken-Ken vultures are in the nest, Marcela, bulong ni Mateo. Ang bawat marites ay kasalukuyan nang nakatune in sa livestream ni Maribel. Ang bansa ay naghihintay sa kanilang I do. Handa ka na ba? Logic dictates na ang bawat palabas ay may katapusan, Mateo. Malamig kong tugon habang pinipindot ko ang lock command sa aking smartwatch. And this is the finale they sadyang pinagtrabahuhan. Ang cliffhanger ay nang magsimulang madlakad si Serafina sa gitna ng aisle habang ang malaking LED screen sa likod ni Teodoro ay biglang nag-flicker. Hindi ang pre-wedding video ng kanilang mga bakasyon ang lumitaw. Ang unang imahe na bumulaga sa buong simbahan ay ang toxicology report ni nanay, kasunod ang mukha ni Doña Teodora habang kinukuha ang medalyon sa loob ng morgue. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong katedral. Ang bawat bisita ay napahinto sa kanilang paghinga. Tumingin si Teodoro sa screen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na biglang natahuhan. Mace, anong ibig sabihin nito? Ang pasigaw na hiyaw ni Teodoro na umalingaw-ngaw sa bawat speaker. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking coordinator badge at itinapon ito sa sahig. Ang rasyonal na Trinidad ay kasalukuyan nang naghuhubad ng kanyang huling maskara. Hindi ang sigaw ni Luciano ang pumutol sa nakabibinging katahimikan ng simbahan, kundi ang rasyonal na katiyakan na ang bawat pader ng San Agustin ay kasalukuyan nang nagiging saksi sa kaisa-isang operasyon na ako mismo ang nagdisenyo. Tinitigan ko ang monitor kung nasaan ang mukha ni Doña Teodora.
Ang matriarkang sadyang naniwala na ang perlas ay sapat na upang itago ang mansa ng kanyang kaluluwa. Sa bawat bulungan ng mga bisita at sa bawat kislap ng kamera ni Maribel, nararamdaman ko ang ganap na pagpuksa sa pamilyang itinuring akong kasangkapan lamang. Ang Wednesday na nangarap ng pamilya ay matagal na ring nabaon. Ang nakatayo rito sa harap ng altar ay ang reynang handang iformat ang kanilang buong kasaysayan. Dahan-dahan kong kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kaisa-isang sakristan. Humakbang ako patungo sa gitna ng altar kung nasaan ang kagalang-galang na si Dr. Luciano Villamor ay kasalukuyan ng mukhang isang lantang gulay. Ang kanyang tuxedo ay nabahiran na ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakapang ingilabot na takot. Marcela, itigil mo ito. Ano itong kalokohan na pinalalabas mo sa screen ang pasigaw na hiyaw ni Doña Teodora habang pilit niyang sinusugod ang technical booth? Ngunit mabilis siyang hinarang ng aking mga tauhan na sadyang nakasuot ng barong upang magmukhang mga bisita. Huwag kayong magmadali, Doña Teodora. Ang dula ay kasalukuyan pa lamang na nag-uumpisa malamig kong wika. Ang bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Sinasabi niyo na ang utang na loob ko sa inyo ay habambuhay. Well, let's check the balance sheet of your sins. Ang lason na nakita niyo sa screen ay ang kaisa-isang pambayad na ibinigay niyo sa nanay ko matapos niyo siyang piliting pirmahan ang insurance claim na kaisa-isa niyang ipinamana sa akin. Nagsisinungaling siya. Inimbento niya lang ang mga dokumentong iyan ang tili ni Serafina habang mahigpit niyang hawak ang medalyon sa kanyang leeg. Tila ba takot na manakaw ito ng katotohanan? Serafina, check your biological logic. Patuloy ko habang itinuturo ko ang dambuhalang monitor. Ang medalyon na suot mo, sadyang kinuha yan ni Doña Teodora mula sa bangkay ni nanay sa loob ng morgue. At ang kaisa-isang fingerprint na nakuha ng forensic team sa loob ng ukit ng hiyas na yan ay hindi sa akin kundi sa iyo. Logic dictates na ikaw ang huling taong humawak sa kanyang katawan bago siya tuluyan ng palamigin. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-react ng may matinding pandidiri. Ang marites na si Maribel ay hindi malaman kung saan itatutok ang kaisa-isang kamera. Ang views niya ay pumalo na sa 5 milyong viewers sa buong Pilipinas. Ang hiya na pilit nilang iningatan sa loob ng 5 dekada ay tuluyan ng naging abono sa loob lamang ng 5 minuto. Lumapit sa akin si Mateo Rojas, dala ang isang itim na folder. Iniharap niya ang mga dokumento kay Luciano. Dr. Villamor, nais ko ring ipakilala ang aking sarili ng formal. I am Mateo Villalobos Rojas, ang kapatid mo sa labas, na itinaboy ng nanay mo sa dumi ng Negros. At ang kumpanyang Fontania Global na pinagkakautangan niyo ng bilyon-bilyon, ito ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Marcela. What Mateo ang nauutal na wika ni Teodora habang dahan-dahan siyang napapasandal sa hamba ng katedral. And about the share transfer na pinapirmahan niyo sa akin sa vestry kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Officer, pakiilawan ang dokumento gamit ang UV scanner. Inilabas ng sheriff ang isang ilaw at itinutok ito sa papel. Ang pirma ko sa ilalim ng Confession of Embezzlement ay biglang naglaho at sa halip ay lumitaw ang isang nakatagong mensahe.
acknowledgement of total debt, and surrender of all Villamor properties. Ang tintang ginamit ko, Doña Teodora, ay sadyang idinisenyo ko upang magbago ang nilalaman depende sa frequency ng liwanag. In simple business logic, hindi niyo nakuha ang kumpanya ko. Inamin niyo lang ng legal na ang mansyon niyo at ang bawat lupang tinitayuan niyo ay kabayaran na sa bawat sentimong ninakaw niyo sa nanay ko. Hayop ka, Marcela, sisirain kita ang hiyaw ni Luciano habang nagtatangka siyang sumugod sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal sa pintuan ng simbahan ang narinig namin. Pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga tauhan ng Anti-Money Laundering Council. Ang tunog ng kanilang matitigas na yabag sa tiles ay tila huling palakpak ng katarungan. Doña Teodora Villamor, Luciano Villamor at Serafina Arguelles, you are under arrest for parricide, grand larceny, at economic sabotage. Ang madiin na wika ng opisyal habang nilalagyan sila ng posas sa harap mismo ng altar. Habang kinakaladkad sila, palabas ng simbahan tinitigan ko si Luciano. Ang kaisa-isang lalaking nangarap na ipakulong ako ngayon ay isang basang sisiw na hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Nilagpasan ko siya at lumapit ako kay Serafina. Sa isang mabilis at jitkwat na kilos hinablot ko ang medalyon ni nanay mula sa kanyang leeg. Ang pagkapigtas ng gintong rantay ay naging huling nota sa dula ng kanyang panggagamit. Ang dumi mo, Serafina. Masyadong mababa ang antas mo para isuot ang hiyas ng isang marangal na babae malamig kong hirit bago ko siya tinalikuran. Lumabas ako ng simbahan nang may mataas na no. Ang ulan ay tumigil na, at ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang maringal na liwanag sa kalsada. Naramdaman ko ang unang bugso ng ganap na kapayapaan. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, naramdaman ko ang isang matalas na panginginig sa aking smartwatch. Isang notification mula sa aking private laboratory sa Negros ang lumitaw. Isang unauthorized user ang kasalukuyan nang naga-access sa Project Phoenix ang kaisa-isang research na itinago ng tatay ko bago siya pumanaw. At ang GPS location ng hacker, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang signal ay nanggagaling sa kaisa-isang itim na sasakyan na kasalukuyan nang papalayo sa simbahan ang sasakyan ni Mateo Rojas. Ang cliffhanger ay ang dahan-dahang pagpula ng bawat monitor sa kumpanya sa ilalim ng isang bagong command. Ownership bypass initiated by user Geronimo. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng mukha. Ang kaisa-isang lobo na itinuring kong kakampi ay siya palang kasalukuyang nananakaw sa huling piraso ng aking tagumpay. Hindi ang nakakangilong hiyaw ni Doña Teodora habang kinakaladkad siya ng mga otoridad ang nagpapatigil sa daloy ng aking rasyonalidad, kundi ang isang matalas na kalkulasyon na ang bawat lobong nagpanggap na tupa ay meron ding katapat na mitsa. Tinitigan ko ang papalayong itim na sasakyan ni Mateo Rojas. Sa loob ng 3 taon, inakala kong siya ang aking kalasag sa mundong ito ng mga ganid. Ngunit sa audit ng aking buhay ngayong hapon, lumalabas na siya ang kaisa-isang variable na sadyang lumihis sa aking algorithm.
Madam Mace ang system ay kasalukuyan nang nag-u-upload ng bawat data ng Project Phoenix patungo sa isang pribadong server sa Singapore. Hindi ko ito mapigilan. Mateo's access is hardwired sa ating mainframe, ang hysterical na ulat ng aking head technician sa earpiece ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ngunit agad ko itong nilunod sa isang nagyayalong hua cam. Hindi ako naging reyna ng logistics sa Cebu kung hindi ko alam kung paano mag-diversify ng aking mga panganib. Humakbang ako palabas ng simbahan, binabalewala ang mga reporters na pilit humaharang sa aking daan. Ang bawat hakbang ng aking matitigas na takong sa semento ay tila isang mabilis na countdown para sa kaisa-isang traidor na natitira sa board. Mateo, let's be professional. Wika ko sa aking cellphone matapos kong pindutin ang kaisa-isang encrypted line na nag-uugnay sa aming dalawa. Sinasabi mong ikaw ang bagong may-ari. Logic dictates na ang isang abugadong sadyang nagnakaw ng kumpanya ay dapat marunong ding bumasa ng fine print ng kaisa-isang merger na pinirmahan niya kaninang umaga. Narinig ko ang mahina at mapanuyang tawa ni Mateo sa kabilang linya. Trinidad, sadyang napakatalino mo, pero ang katalinuhan mo ay nakatali sa iyong moralidad. I don't care about the Villamores. I used you to wipe out my competition. Ngayong bankrupt na sila, ang bawat patent ng tatay mo ay pag-aari ko na ng legal. Bakit ko pa kailangang makipaglaro sa iyo? Dahil ang patent na ninanakaw mo ngayon ay isang logic bomb, Mateo. Malamig kong tugon habang sumasakay ako sa aking sasakyan. In-audit ko ang bawat sirkito ng server na ibinigay mo sa akin. Sinasabi mong ikaw ang nag-install ng system. Well, nakalimutan mo yata na bago ako naging asawa ni Teodoro, ako ang nag-layout ng bawat coding infrastructure ng kumpanyang ito. Sa sandaling makarating ang data mo sa Singapore, ang self-destruct protocol ay automatikong mag-activate. You didn't just steal my research, Mateo. You just downloaded the virus that will erase your entire legal career. At ang bawat bilyong pisong itinago mo sa ilalim ng panggalan ng nanay mo. Natahimik ang kabilang linya. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mateo ay naging malinaw na hudyat ng kanyang pagkataranta. Nagsisinungaling ka. I checked the files. Ang pasigaw niyang hiyaw, bakas ang desperasyong sadyang hinihintay kong marinig. Check your watch instead, Mateo. Mading kong hirit. In exactly 60 seconds, ang bawat digital signature mo sa transaksyong ito ay magsisilbing ebidensya sa Anti-Money Laundering Council. Sinasabi mong ikaw ang huling Villamor na tatayo. Well, in the world of auditing, ang bawat bilyon na walang integridad ay itinuturing naming bad debt. At kasalukuyan, nakitang nililiquidate. Ipinaharurot ko ang aking sasakyan patungo sa aming head office. Sa bawat kanto na nadadaanan ko, nakikita ko sa mga digital billboards ang mukha ni Doña Teodora at Javier na kasalukuyan ng ginagawang babala para sa buong bansa. Ang hiya na pilit nilang itinatago ay naging panggatong sa aking muling pagsilang. Pagdating ko sa rooftop ng T-Empire Building, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang amoy ng katarungan. Nakita ko ang helicopter ni Mateo na kasalukuyan pa lamang na naghahandang mag-take off. Lumakad ako palapit sa kanya nang walang kahit anong takot. Inayos ko ang aking blazer at tinitigan ang lalaking nagpanggap na aking kakampi. Mateo, bumaba ka riyan.
Ang aking boses ay pumailan lang ng may nakamamatay na otoridad. Ang kaisa-isang lisensya mong ititira ko sa iyo ay ang lisensyang huminga sa loob ng rehas. Officer, execute the warrant. Pinaligiran kami ng mga pulis na kanina pa nakadeploy sa ilalim ng aking utos. Habang nilalagyan ng posa si Mateo, tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kagalang-galang na abogado ay tuluyan ng nadurog tila isang marupok na pader na sadyang tinamaan ng dambuhalang lindol. You're a monster, Trinidad, ang pabulong niyang wika habang nilalampasan ko siya. Hindi ako monster, Mateo. I am just a mother who finally finished the audit of her life. Ang huli kong hirit bago ko siya tuluyan tinalikuran. Niyakap ko ang aking mga anak na kasalukuyan nang inilalabas ni Geronimo mula sa ligtas na silid. Ang kanilang init ay tila nadpawi sa huling bakas ng lamig sa aking puso. Ang digmaan ay tapos na at sa pagkakataong ito, ang bawat sirkito ay kasalukuyan ng nasa perpektong alignment. Ang cliffhanger ay ang biglang pagtunog muli ng aking smartwatch. Isang mensahe mula sa warden ng bilangguan kung nasaan si Doña Teodora. Madam Trinidad, may isang huling kahilingan ang matanda bago siya ilipat sa National Penitentiary. Mayroon siyang isang itim na notebook na sadyang nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng simbahan ng San Agustin. Isang notebook na naglalaman ng tunay na dahilan kung bakit sadyang pinatay ang tatay mo 6 na taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang katotohanan ay tila may isa pang layer na hindi ko kailanman na-audit. Ang digmaan ay maaring tapos na sa boardroom, ngunit ang huling kabanata ng aking nakaraan ay kasalukuyan pa lamang na nagre-reboot. Hindi ang ingay ng lungsod ng Maynila sa ilalim ng aking bagong opisina ang nagpapatatag sa aking paninindigan, kundi ang rasyonal na pagtanggap na ang katarungan ay isang gusaling. Itinayo ko gamit ang bawat piraso ng aking wasak na dignidad. Habang nakatitig ako sa itim na notebook na kasalukuyan ng nasa aking mga kamay, ang notebook na hinukay ng aking mga tauhan mula sa kailaliman ng pundasyon ng San Agustin, naramdaman ko ang ganap na katahimikan. Ang Wednesday na Martyr ay matagal ko nang ibinaon. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang sa wakas ay hawak na ang huling selyo ng kaisa-isang krimen na pilit nilang itinago. Binasa ko ang bawat pahina ng notebook. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng patent. Ang tatay ko ay pinatay dahil nadiskubre niya ang lihim na substandard foundation project ng mga Villamor. Ang mga bahay na ipinatayo nila para sa mga mahihirap ay sadyang ginamitan ng mga mahihinang materyales upang makuha ang bilyon-bilyong kickback. Ang aking ama ay nagsilbing audit specialist na tumangging manahimik, kaya sadyang pinutol nila ang kanyang hininga. Naramdaman ko ang isang matalas na rasyonal na pot, isang enerhiyang hindi ko na kailangang ilabas sa pamamagitan ng sigaw. Mabilis kong kinuha ang aking itim na trench coat at nagtungo sa kaisa-isang lugar kung nasaan ang huling labi ng aking nakaraan. Sa loob ng visitation room ng National Penitentiary, sinalubong ako ng mukha ni Doña Teodora. Wala na ang kanyang mamahaling palas. Ang kaisa-isang hiyas na natitira sa kanya ay ang kanyang orange na uniforme na tila ba naging kabaong ng kanyang kayabangan. Sa kabilang selda, nakita ko si Luciano, ang lalaking minahal ko na ngayon, ay mukhang isang aninong sadyang nilalamon ng dilim. Trinidad, kumpiskahin mo na ang lahat, huwag lang ang apelido ko.
Huwag mong hayaang mamatay ang pangalan ng mga Villamor sa putikan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Theodora habang nakakapit sa malamig na rehas. Iniharap ko sa kanya ang itim na notebook sa pamamagitan ng salaming harang. Ang apelido niyo, Theodora, ay matagal nang naging basurahan ng kasakiman. Inaudit ko na ang inyong legacy at napatunayan kong wala itong kahit anong net worth. Starting today, the Villamor Group is officially dissolved. I am converting your main mansion into a public centre para sa mga pamilyang biniktiman nyo sa San Isidro. You didn't just lose a home, you just returned what was never yours. Sal, please. Spare me. Nalinlang lang ako ni Mama, ang hiyaw ni Luciano, pilit na humahanap ng kahit katiting na bitak sa aking rasyonalidad. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong bakas ng awa. Luciano, check your logic. Ang pagsisisi mo ay isang bad investment na matagal ko nang ni-write-off. Hindi kita isusumpa. Sadyang ididelete na kita sa bawat file ng buhay ko. Enjoy the silence ng iyong sariling bilangguan. Tumayo ako at lumakad, palabas ng bilangguan, nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang ko sa sementadong pasilyo ay tila ba isang maringal na martsa ng ganap na kalayaan. Pagdating ko sa main gate, sinalubong ako ng sikat ng araw at ng bango ng katarungan. Nagtungo ako sa rooftop ng T-Empire Building, ang pinakamataas na gusali sa lungsod na kasalukuyan ko ng pag-aari. Doon sinalubong ako ni Mateo Rojas na kasalukuyan ng inililipat sa kustodiya ng NBI dahil sa kanyang huling pagtatangka ng pananabotahe. Binaling ko ang aking paningin sa abot tanaw kung saan tanaw ang Manila Bay sa ilalim ng dapit hapon. Inilabas ko ang aking lumang engagement ring mula sa aking bag, ang huling simbolo ng aking pagkakatali sa pamilyang iyon. Tinitigan ko ang kinang nito sa huling pagkakataon bago ko ito inihulog sa loob ng isang industrial shredder na sadyang ipinalagay ko sa gilid ng rooftop para sa mga ganitong uri ng toxic waste. Ang tunog ng pagkadurog ng ginto at diamante ay naging kaisa-isang musika sa gitna ng aking ganap na kapayapaan. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan ang aking tapat na team. Execute the New Era Protocol. Buksan ang bawat pinto ng ating mga bagong proyekto. Mula sa araw na ito, ang kaisa-isang lagdang susundin ng industriyang ito ay ang lagda ng integridad. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng malamig na hangin. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo, dahil ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng kaaway, kundi ang rasyonal na kakayahan na manatiling nakatayo habang ang bawat traidor sa paligid mo ay unti-unti nang nagiging alabok. Tumingin ako sa kalangitan kung saan ang unang bituin ng gabi ay nagsisimula ng magningning. Inilabas ko ang lumang imbitasyon sa kasal na sadyang itinabi ko at sa isang dutkwat na kilos, binitawan ko ito patungo sa hangin. Pinanood ko itong tangayin palayo, tila ba isang puting ibon na sa wakas ay nakalaya na sa kaisa-isang hawla ng kanyang nakaraan. Tapos na ang audit papabulong ko sa hangin. Ang katarungan ay hindi regalong nahuhulog mula sa langit. Ito ay isang kontratang pinaglalaban, pinoprotektahan at sa dulo ay ako mismo ang pumipirma. Ang Trinidad na nakatayo rito ay hindi na ang asawang pinalayas sa altar. Siya na ang nag-iisang arkitekto ng kanyang sariling kalayaan. Ang huling pirma ay akin na.